Ano-ano ang mga ipinagpapasalamat mo sa Diyos ngayong taon? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion ngayong simbang gabi, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 1, verses 46 to 56, and I read it for you. And Mary said, "My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for He has looked with favor on the lowliness of His servant. Surely, from now on, all generations will call me blessed, for the Mighty One has done great things for me, and holy is His name. His mercy is for those who fear Him from generation to generation. He has shown strength with His arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. He has brought down the powerful from their thrones and lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things and sent the rich away empty. He has helped His servant Israel in remembrance of His mercy, according to the promise He made to our ancestors, to Abraham and to his descendants forever." And Mary remained with her for about 3 months and then returned to her home. Ano-ano po ang mga ipinagpapasalamat mo ngayong taong ito? Aba, ilang araw na lamang at magtatapos na ang 2024. Alam po natin na napakaraming nangyari sa ating buhay. May mga panahon na tayo'y matagumpay, naging masaya. May mga panahon na naramdaman natin ang bigat ng mga problema. Tayo po ay nakaharap, nakasagupa ng iba't ibang sakuna, kalamidad, at maging ng mga personal na problema natin sa buhay. Magkagayon man, tayo po ay nakakausad at ilang araw nga ay magtatapos na ang taong ito. Ano po ang mga ipinagpapasalamat po? Mayroon na nagpapasalamat dahil sila'y nabiyayaan ng supling. May mga taong nagpapasalamat dahil sila'y nakapasa sa board exam. May mga nagpapasalamat dahil nakakuha sila ng visa. May mga nagpapasalamat dahil umasenso ang negosyo, naging matagumpay sa karir na kanilang pinasukan o maging sa pag-aaral. May iba naman na nagpapasalamat dahil sa mga aral na kanilang natutunan sa taong ito. Na kahit mahirap ang buhay, mabigat ang pinasan, sila ay natuto sa kanilang pagkakamali at pagkadapa. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, napakinggan po natin ang awit ni Maria. O tinatawag po natin itong Magnificat, na kung saan pinuri niya ang Diyos. Buong puso, buong kaluluwang pagpupuri na may kaakibat na pasasalamat sa Kanya. Sapagkat kinaawaan siya at maging ang salinlahi, ipinakita ang awa at pagmamahal ng Diyos. Ngayong tinatapos na natin ang taon, sana po hindi lamang po sa mga material na bagay natin pasalamatan ng Panginoon o sa mga nalampasan nating mga problema o sa mga tagumpay na ating nakamit. Bagkus, pasalamatan natin ng Diyos sapagkat tayo ay Kanyang minahal at kinaawaan ngayong taon. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kayo po ang mukha ng awa ng Ama. Maraming salamat po sapagkat ginagabayan niyo po kami araw-araw ng aming buhay. Ngayong papatapos na ang taong ito, buong puso ka naming pinupuri at pinasasalamatan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search
Father Fiel Pareha. God bless you po.